araw ay may dalang mga posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesucristo bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay Kristiyano. Narito po si Pastor Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Christ Lives in Me. Today we're going to discuss the truth that Christ lives in the believer. That Christ lives in me, that Christ lives in you. Heavenly Father, we pray for a simple message, but it will be a powerful one to change our lives. We ask you, Holy Spirit, to descend upon us, infill us, empower us. Ang hiling namin, Espiritong Banal, buksan niyo po ang aming mata't tainga. Hindi lang madagdagan ang aming head knowledge, kundi maging lalo kaming kamukha ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus at sa kapangyarihan ng Espiritu, aming itinataboy, binabaliwala ang anumang gawa, presensya, o pagtatangka ng masasamang Espiritu. Nabigyan kami ng mga kalungkutan, mga suliranin, mga sagabal, at mga kasinungalingan. In the name of Jesus, we destroy, we reject, and frustrate all attempts of evil against this congregation today. And we claim your power, O Most High God, as you have given us, as you have given to everyone who heard your word and believed in your Son, Jesus. We claim that we are children of God and thus have the power to understand God through God's revelation. Descend upon us, O Lord, make our hearts your throne, and may we have made an adequate throne for you through our worship. At nawa, Panginoon, umupo ka sa luklukang ito, kandiliin ng iyong mga anak. Let your light shine upon us. Let your mercy be upon us. Let your wisdom be upon us. In Jesus' mighty name. Amen. Let's open our Bibles to Galatians 2:20. Christ lives in me. Galatians 2:20. Paul is speaking here. And let's read aloud, shall we, church? I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Very, very meaningful verses. Kaya nga po ang atin ngayong pag-aaral ay ang pamagat, Christ lives in me. And actually, we're discussing something about exchange baskets. Sometime in our childhood, and probably some people still do up to now, yung mga laro tayo na exchange baskets, yung nagpapalit-palitan ng lugar, at yung hindi makakuha ng pupuntahan na bago, talo, napupwera siya. Exchange baskets din po ang ating kalagayan with the Lord, and we're going to hinge our message on 3 clusters of verses. One was Galatians 2:20, and the other one, Isaiah 53, verse 6, which says, we all like sheep have gone astray, each of us has turned to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. Para daw tayong mga tupa na nangaligaw na lahat. Alam niyo po ang mga tupa, sa lahat ng mga hayop, pinakamahina ang memory. Laging nagkakamali at kahit ilang beses nang umuwi mula dito patungo doon, pag pinag-isa nyo, nawawala, naliligaw, nahuhulog-hulog sa mga bangin. Kaya naman napakaganda ng metaphor that the Lord is the good shepherd. Matyaga, mapagmahal, nagpapatawad, naghahanap, pero nangre-rebuke ng ko-correct. Kasi yung shepherd, meron niyang staff na yung dulo ng kanyang tungkod ay parang letter C, na pagka ang tupa medyo lumalayo, kinakawit niya yung leg, ibinabalik. Yung tupa, nasasaktan ka siyempre, pero ibinabalik ka, it's also for your own good. Just like in our lives, when the Lord puts us in the right path, medyo masakit. Lalo't iba yung agenda natin at medyo nilalabanan natin. Pero pag sumusunod ka naman, hindi ka masasaktan only when you struggle with the Lord. Eh Lord yun, alangan namang tayong masunod. Siyempre siya. Kaya sumunod na lang tayo nang hindi tayo masaktan. At sabi, we all like sheep have gone astray. Each of us has turned to his own way. And the Lord has laid on him the iniquity of us all. The Lord, the God the Father, has laid on Jesus the iniquity of his flock. Napakalinaw ng talinghaga na to, na si Lord ang ating shepherd, lahat ng ating kasalanan, ibinunton kay Kristo. Inilagay sa Kanya. At 1 Peter 2:24, He himself, referring to Jesus Christ, bore our sins on His body on the tree, meaning the cross, so that we might die to sins and live for righteousness. By His words, you have been healed.
Dinala daw ng Panginoon sa kanyang katawan ang kasalanan nating lahat ng mga mananampalataya at magpapaligtas. Lahat ng yon. Hindi lahat ng tao, pero lahat ng taong magpapaligtas at mananampalataya at magpapasakop, dinala ni Kristo sa kanyang katawan ang kasalanan at para daw tayo ay we die to sin, meaning we die to our old selves and then live for righteousness. By His wounds, we have been healed. Nawalan tayo ng sugat dahil nalipat sa Kanya. Nagkaroon tayo ng buhay dahil Siya ang namatay. So the believer's life, meaning actually death. Kasi yung ating life, yung life ng unbeliever pa before we became believers, actually death yun eh. Naghihintay lang na mamatay yung katawan para yung patay ng espiritu, pumunta na yun sa hell. So our previous life, our sinfulness, is transferred to Jesus on the cross. Pambihirang exchange yun. Parang, etong pera ko, o akin na yung tinda mo. Ganun lang nangyari, pero may ibinigay tayo sa Kanya, may ibinigay siya sa atin. Anong ibinigay natin kay Kristo? Tinanggap niya ang ating mga kasalanan. He Himself bore our sins on His body, and then God has laid on Jesus the iniquity of us all. And then, para anong mangyari? So that Jesus' life would be transferred to the believer. Heto yung kamatayan ko, ikaw ang mamatay, akin na yung buhay mo para ako ang mabuhay. Heto yung kasalanan ko, ikaw ngayon ang makasalanan, akin na yung kabanalan mo, ako ngayon ang banal. That's why when Jesus was dying on the cross, sabi niya, Father, Father, why have you forsaken me? Sapagkat ang kasalanan ng buong sanlibutan inilagay sa buong pagkatao ni Kristo to the point that even the Father would avert His eyes and even the Father would turn His back on Him at the time because the Father could not, cannot, and will not possibly fellowship with sin. So walang namatay na tao na kasing dami ng kasalanang dinala sa kamatayan tulad ni Kristo. Bagamat hindi niya yun kasalanan nating lahat. And because of that, the fellowship with the Father momentarily was cut. Because the Father cannot have fellowship with sin. Like, we cannot have fellowship with God because He is holy and we are not. What happened? When the fellowship of the Father was cut from the Son, biglang may bagong naka-fellowship ang Father. Because when the Son died, there are those who lived. And that is you and me. When Jesus died, we lived. Nung nagkaroon siyang sugat, gumaling ang ating sugat. Nung siya'y namatay, tayo'y nabuhay. At nung natambak sa Kanya ang ating mga kasalanan, napalagay sa atin ang Kanyang kabanalan. Kaya yung iba nagtataka, ang yabang-yabang naman yung mga born-again Christian na yan. Hindi pa patay, ang haba-haba pa ng buhay, sinasabi na na-save na sila forever. Kung magkasala pa sila bukas, paano yon? When Jesus died for you and for me on the cross almost 2,000 years ago, that death is not confined to the dimension of time because Jesus is God. Sapagkat ang Diyos ay hindi kayang ilagay sa kahon, yung ginawa na niya nun is effective today, retroactive yesterday, because as far as God is concerned, walang past tense at walang future tense. God is a continuing am. Sabi nga niya, I am. Sabi niya kay Moses, I am. Hindi I was, hindi I will be. I am. Napakalalim ng sagot niya na yun, that I am. So what the Lord did, although it was historical, and it entered the dimension of historical time, its effect is timeless. Kaya pag ngayon ko tinanggap si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, sa totoo nun, ngayon ko lang siya pinako para sa akin. Bukas, tatanggapin ng kapatid ko o pinsan ko, bukas pa lang namatay si Jesus para sa kanya. Although the historical action of dying already entered the dimension of time, its essence is timeless. Kaya alam natin, eternal ang salvation ng mga tumatanggap kay Kristo. Dahil hindi naman si Kristo was a Savior. Hindi naman siya will be a Savior. But Jesus is Savior. Mahalaga ipasok natin sa consciousness yung element of time. God cannot be put in a box, in a linear box of time. Kaya meron tayong ganong klaseng salvation. Ngayon, because holiness is a requirement to be saved. It is the requirement to be saved. Paano tayo na-save? Hindi naman tayo holy. Alam natin, ang dami nating kasalanan. Dahil nga, ang kasalanan ng mananampalataya, kinukuha ni Kristo at namamatay siya dahil doon. Mabuti na lang at salamat na yung kasalanan na kinuha niya, kasalanan ng lahat, hindi pa rin sapat na igupo siya para manatili siyang patay. Nabuhay pa rin siyang muli. Because He is God.
Therefore, the sacrifice of Jesus on the cross is greater than, not only equal to or greater than, kundi greater than all the sins of the past, the present, and the future. Kaya nabuhay siyang muli. Pero eto ngayon yung trade. What are the results of the exchange? Nagkaroon ng palitan eh. Pag sinabi mo, Lord Jesus, iligtas niyo po ako, patawarin niyo ako sa aking mga kasalanan, kunin niyo ang aking espiritu, I want to be with you forever. Actually, may nangyaring contract. May nagpalitan. Anong nangyari sa believer? He was crucified through Christ. Actually, na-crucify pa rin tayo. Nagbayad pa rin tayo ng ating kasalanan. Namatay pa rin tayo, except that Jesus did it for us. Kaya nga ang sabi ni John the Baptist, behold the Lamb of God that takes away the sins of the world. Paano niya ginawa? Hindi naman niya binuta ng Lysol, hindi niya inalkohol, hindi niya inilagay sa imbornal tinakpanok, kinuha niya, nilagay niya sa sarili niya, at habang nasa kanya, namatay siya para bayaran yun. Nung bumangon siyang muli, di bayad na. Therefore, now, no more condemnation for those who are in the Lord Jesus. Alam nga namang meron akong utang binayaran na ng tatay ko, babayaran ko pa, di doble bayad yun. Even in the court of law, you don't suffer twice for the same crime. Double jeopardy na ang tawag doon. Because Jesus already paid for our sin. Therefore, whoever is under the shadow of Jesus, whoever is saved by Jesus, is saved forever. Unless Jesus is a past tense, a has-been. Na Savior lang siya yesterday, bukas hindi na. But because God is timeless, the security of our salvation is not in our hands, it's not in our performance, it's not in the good or bad things we do. It is in the hand of Jesus, who died for it fully, completely, but lived again, resurrected, victorious, over all the kind of sins we can ever invent and will ever invent. So anong nangyari? The believer is crucified with Christ. The believer is healed through Christ. Kaya nga sa Bible, kahit papagalitan ni Paul ng kutakot-takot yung mga tao, pero ang opening niya, to the saints at Corinth. Tapos papagalitan niya, ang dami-dami palang mali. Ba't natawag na saint? Kasi hindi naman yung mali nila ang nagpapasaint sa kanila, yung faith nila kay Kristo. Hindi yung kanilang accomplishment. So what happens? Our sinful spirit is taken from our body and given to the Lord, and then namatay siya for that. And then, what really happened? When Jesus died on the cross, and especially when you make it personal, when Jesus dies on the cross for you, you actually die. The old self dies. May namatay sa krus, hindi lang si Kristo, kundi yung dati nating pagkatao. Yung dati nating masama, makasalanang espiritu, namatay na yun doon sa krus. Kaya pag tinanggap natin si Kristo, anong sabi ng 2 Corinthians 5:17? If anyone is in Christ, he is a new creation. Bago na siyang nilalang. The old is gone. Behold, the new has come. Pero pag tinignan niyo ang inyong sarili na nalamin kayo, new nga ba? O nung first week lang nang nasave, new nga. 2 days after a retreat, new. Pero after 1 month, eto na naman, bumabalik na naman yung dati. And this is the lie that we're going to unmask together today. That you are still your old self. It's not true. The old is gone. Sabi sa Bible, liban na lang sinungaling yung Bible. Sabi nyo, teka, sino yung kanina yung nanigaw ka sa katulong? Sino yung nainis kanina nung kinat ng isang nagdadrive sa highway? Di ba ako yun? Sino yung nakipagkita pa sa aking kalaguyo last week? Sino pa yung nandaya ng income tax returns ko? Hindi ba ako pa rin yun? Hindi buhay pa rin ako. Actually, it is the evil spirit trying to live in you. Sumisingit. Kasi yung ating old self, gone na eh. Wala na yun. Pero pag pinagbigyan mo yung mga evil spirit na manirahan sa'yo, akala mo ikaw pa rin yun. Kaya tayo nadadaya. So gaano karami sa atin ngayon ang host to several spirits? Spirits of jealousy, spirits of envy, spirits of covetousness, spirits of greed, spirit of lust, diba? Spirit of deception, spirit of kung ano-ano. Bakit nasa atin yan? Ako naman talaga to. Hindi yun totoo. The Bible said, the old is gone. Pero nagpapalusot ang evil, siyempre, laging nandideceive, babalik. Kumbaga, pinagmumultuhan ka ng iyong dating kaluluwa. Pero pag in-entertain mo, tsaka pa lang yun pwedeng makapangyari. Pero the Bible says, resist the devil, and he will flee from you. So, anong ibig sabihin? Pagka hindi pala nawawala, hindi umaalis, kasi hindi ko nire-resist eh. Di ako lang yung may kasalanan. Ang Kristiyano dapat niyang makilala na siya'y bago na. Kaya kung meron kayo dating illicit affair, hindi kayo nagkita ng ilang buwan, tapos born again Christian na kayo ngayon, tumawag uli, ang pangalan mo'y Tricia. Sabi sa'yo, Tricia, magkita tayo. Mo, patay na si Tricia.
Namatay na siya kasama ni Lord. Ikaw, gusto mo na rin mamatay kasama ni Lord? Para ka magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pagka meron kayong mga kamadyong na tumatog, huy, isa na lang, quorum na, halika na. Patay na ang kamadyong nyo dati. Pero ikaw naman, eto't kumakatay ang iyong gusto mo talagang sumalat ng 3 balls, di ba, ng flores at kung ano-ano. Pero hindi na tayo yon, dinedeceive na tayo. Kasi alam nyo kung bakit kilala ng evil spirit lahat ng ating gawa, kasama natin sila, partners in crime. Kaya ang dali-dali tayong balikan, makumbinsi tayo ngayon. Kasi kung may close friend tayo, halos pareho tayo ng gusto, parang tayo ngayon, nakakalito. Pero hindi tayo dapat malito. Sabihin natin, teka, hindi ako yan, alis. You don't belong to me. I resist you in the name of the Lord. O dumadating yung pride, eto na naman. Kasi yung mga spirit of pride, yan ang kalaro mo nung araw na ikay proud, kaya ang dali-dali kang balikan, kilala Teka, hindi ako yan. My old self is dead. The new has come. I'm the new me. Umalis kayo rito. Para ano pa mga kapatid, kung naglinis kayo, pagkatapos pagkalinis, ibabalik yung uli lahat ng kalat. Nakakita na ba kayo ng ganon? But the Bible talks about these people. Sabi ng Bible, the dog returns to its own vomit. Nung bagong-bagong Kristiyano ka, itwinaksi mo na lang yan, tinapon mo na to, sinunog mo na lahat. Ngayon, unti-unti na namang bumabalik because we are being deceived by spirit. Pero kung gusto nating panindigan yung ating new nature, pwede. Dahil sabi sa Scripture, I can do all things through Christ who gives me strength. Isang pinakamalaking kasinungalingan sa buhay ng Kristiyano yung sapagkat ako'y tao lamang. Hindi ka lang tao! Ang Espiritu ng Diyos ngayon nananahanap sa iyo. The Bible says that the body of the believer is the temple of the Holy Spirit. Hindi ka lang tao. Nilikha ng Diyos ang tao, hinangahan niya ng kanyang espiritu. So, espiritu at katawan. Yung espiritu na yun na-corrupt. Through the born-again experience, when you accept Jesus as Savior and Lord, when His wounds heal you, when His blood cleanses you, according to 1 John 1:7, that old spirit that has become corrupted is now renewed. Natanggal na yun. Bago na ng spirit ng Diyos ang ibinigay uli. Nasa sa inyo na ngayon, kung yan ay aalagaan nyo o dudumihan na naman. Pero kung gusto natin na manatiling malinis, pwede yon. Because we can do all things through Christ who strengthens us. Walang temptation that is more powerful than He that is in you. Sabi, greater is He that is in you than he that is in the world. Ano sasabihin mo? Naku, natalo ako, ang lakas ng temptation. Nagpatalo ka kasi. Choice mo yon. Pero kung meron kang choice na gusto mong i-exercise to win, you can win because you can do all things through Christ that gives all of us the strength. Kaya heto naman yung kachismisan mo, tawag sa telepono, huy, alam mo ba ang latest? Patay na ang dati mong kausap. Di mo ba? Patay na. Eto na yung lahat ng mga dati nating mga associates. Halika na, mag-gimmick na tayo. Di ba? Magganito na tayo, jamming na tayo. Patay na kamo ang kag-gimmick nyo. Pero kung hindi mo yun papanindigan, sasama kang muli. The dog returns to its own vomit. Nakakakita tayo ng aso. Will throw up, mamaya kakainin uli. Nakakadiring tingnan, pero mas nakakadiri yung Kristiyano na tinalikuran ng kasalanan, binabalikan pa. Yun ang metaphor na ginamit sa Bible. Naisukan at lahat, kinakain na naman. Tinalikuran na yung mga ganito't-ganitong practices, eto na naman. Nakipag-break sa ganong unbeliever na boyfriend, meron naman bago ngayon. Di ganun din yun. Nagpalit lang ng collar, it's the same dog. Napakahalaga na malaman natin ang nangyari doon sa exchange. That's what happened to us. We died. Wala na yung dati. Ngayon, ano nangyari kay Jesus? He was condemned in our place. He died in our place. And after the resurrection, He now lives in our body. Yung espiritu kong masama, ibinigay ko sa Kanya, namatay siya. Yung espiritu niya, saan pupunta? Di sa akin. Alam nga namang lumipad kahit saan. Kaya ang espiritu ni Kristo, nasa atin na. Kaya sabi, those who do not have Christ, do not have the Spirit of Christ. But those who have Christ, have the Spirit of Christ. Nasa atin na muli, panibago kung paano hiningahan ng Diyos yung alabok na nilikha niyang tao. Ganun na muli, ang espiritu ng Diyos ibinalik na sa atin. Kaya kaya na natin. Kaya yung bagong-bagong Kristiyano, ang taas ng guilt level pag gumagawa ng mali. Banal na. Alam natin, may nangyari nga sa akin yata. Dahil bakit yung dating ginagawa ko na mali, ngayon pag ginagawa ko, I feel bad. I feel, Pero pag hindi natin pinakinggan yung guilt na yon, mai-ignore, mamaya babalik na naman tayo sa ating habits. But if you are really in the Lord, hindi na tayo babalik sa hell. Bumabalik lang sa habit. Kaya tuloy yung hell nagpupunta sa buhay natin. Pero pag namatay tayo, save pa rin tayo. Pero habang buhay ka, dala-dala mo yung hell. Ikaw kasi ang gumagawa.
Alam niyo yung ipis, ayaw niyang titira sa maruming bahay. Siyempre, hindi siya at ease. Ganon din ang kasalanan. Ayaw niyang tumira sa taong malilinis ang kalooban. Hindi rin at ease. Namamatid, nagpapalusot kung makakalusot. Pero kung lagi tayong may kabanalan, hindi rin at ease ang mga spirit. Kaya kung at ease natin, alam natin kung bakit. Kaya dapat hindi at ease natin yung kasalanan. Pag meron dyan, lagi tayong nagagambala. Jesus died in our place. Therefore, Jesus now will live in me. Kung siya'y namatay para sa akin, kalabisan ba naman na ngayon ay mabuhay siya sa akin? What does that mean? If Christ is in us, it means that even our body parts now belong to the Lord. Pwede nyo naman tanggihan yan eh. Kung ayaw nyong si Kristo mabuhay sa inyo, huwag nyo lang siyang hilingin na mamatay para sa inyo. Pwede naman. If you do not like Christ to live in you, don't ask Christ to die for you. But if you want Christ to die for you, so that you will not go to hell for your sins, then you must allow Christ to live in you. Pero hindi pwede na, Christ, can you die for me, and then after that, leave me alone, and I want to live my life for myself, and you live elsewhere. Hindi pwede yun. This is the trade. That's why Jesus is Lord. Pag tinanggap na natin si Jesus na Lord, kahit later ayaw na natin, hindi na pwede, Lord na siya, wala nang bawian. Ang nangyayari lang tuloy, nagugulo ang ating buhay. When you're already in the Lord, but you don't want to live the way the Lord likes us to live, and we do not want to treat and respect and obey the Lord the way a Lord should be respected and obeyed and treated, what happens? Nagkakagulo-gulo ang buhay natin. Hanggang mamaya, susuko ka rin. May sakit, o kaya nasunugan, o naghirap, kung ano-ano nangyari, susuko din. Huwag na nating pahabain ng gera, sumuko na agad. Dahil wala namang pag-asang tayo yung manalo. Siyempre, si Lord ang mananalo, siya yung Lord. Di sumuko na. Nakita nyo pag may gera, para nalang matigil nyo yung Japan, sumurrender nung binagsakan ng bomba sa Nagasaki, Hiroshima. Dahil baka madagdagan pa ang damage, sumuko na, natigil na ang damage. Pero kung lalaban pa tayo ng lalaban, lalaki lang yung damage. In the end, hindi rin naman mananalo. Alangan naman tayong manalo kay Lord. Kaya yung matalinong Kristiyano, sumusunod. Kahit ka nga hindi ka banal, matalino ka lang, susunod ka na eh. Dahil alam mo naman, intellectually, hindi ka mananalo. Lalo na kung spiritually pa. It's very, very important. So, if Christ now lives in me, as the verse says, what happens to my mouth? My mouth must not say any word that Christ himself will not say because he lives in me. At ang dapat, ang sinasabi ng aking mouth, yung mga bagay na gustong sabihin ni Lord. Forgiveness. Comfort. Rebuke din, pwede. So long as it is spiritual and given in love. Pero wala dapat yung mga criticism, mga gossip, lies. Wala. Dahil if Christ lives in me, how come Satan is speaking through my mouth? E di syempre, kung nagsisinungaling tayo, sinong nakatira sa inyong vocal cords? Obvious ba yun? Alangan naman si Lord. Hindi naman siya sinungaling. So pag nagsisinungaling tayo, we know that Satan is the father of lies. Sa maliliit na bagay yan, pag nag-fail tayo, kasunod yung malalaking bagay, syempre, tinitingnan ng kaaway kung hanggang saan tayo pwede. That's why hindi siya bigyan dapat ng victory kahit sa maliliit. Ang ating mga tenga. If Christ lives in me, as the verse says, ano ang mga hindi dapat naririnig ng tenga ko na makaka-offend kay Christ sa Holy Spirit who resides in my heart? Siyempre, mga criticism na naman ng ibang tao, mga gossip, mga music na nakakakalog ng utak, nakakatanggal ng memory. Di po ba? Yung dapat soothing, ganito, maganda. Anong hindi ko dapat pinagpapakinggan pag may mga taong ito na mayroon na namang kikritisente kasama mo ganon? I don't want to hear all these kind of things. I will not lend my ears to such garbage. Iyon naman, ikaw iginagalang nyo. Hindi nga ba kung minsan may nag-uusap, may papasok lang, uy, nandiyan si pastor, huwag tayo magsalita ng ganyan. Pastor lang yung pumasok na tao rin na matagkakasala, binibigyan ng pitagan, huwag tayo magganyan, nandiyan siya. Di ba? Mag-asawa, nagsasabunutan na ganyan, pagpasok ng pastor sa visitation. Good morning nga, pastor. Pastor pa lang yung dumating. Nalilimutan natin si Kristo. Lagi siyang nandun nakatira. Anong nadidinig niya? Bakit sa tao tayo nangingimi at sa Diyos ay hindi? Ang ating mata, kung si Kristo ay nakatira sa ating katawan, siya talaga ang resident, our body is the temple of the Holy Spirit, anong mga dapat nating tinititigan at hindi tinititigan? Anong mga dapat tinitingnan ng mga mata na yan? Alam mo, teka, this is offensive to the Spirit in me. I will not look at this. Anong mga tape ninyo sa bahay? Hindi yung mga nasa labas, ha? Yung mga nasa mga lockers. Mga magazine at mga kung ano-ano. Mga tinitingnan ng mata. Dapat sinecheck yan. Our hands.
If the Lord lives in our bodies, our hands should be the extension of the hands of the Lord. Hands that work, hands that care, hands that love, hands that are productive. Hindi mga hands na tamad. If the Lord is really the resident of ourselves, of our being. And our feet. Saan tayo dinadala ng mga paa na yan? Of course, because of technological advances, marami ng metaphor yung feet. Ngayong gulong ng sasakyan, feet na rin yan, di ba? Mga propeller ng mga helicopters. It transports you. Saan naman tayo kasi nagpupunta? Alam ko may mga tao na may mga helicopter, may mga jet, dumadayo kung saan-saan para magsabong. Saan tayo dinadala ng paa? Anong sabi sa Bible? How lovely on the mountains are the feet of those who bring good news. Ang paa, at yung ibig sabihin nun, mobility, nandyan para gamitin ng Panginoon to bring good news. The good news of salvation, comfort in the Lord, or rebuke in the Lord, the good news. Hindi naman kung rebuke, bad news. Pagka napaalalahanan tayo, nakalug tayo, naiumpog tayo ng konti, natauhan tayo, good news pa rin yun. Kesa naman sa komportable tayo, yung pala, mali lahat ginagawa natin. Mabuting naliliglig na yuyog-yog paminsan-minsan. And that's the ministry of the Word of God. To comfort the afflicted and to afflict the comfortable. Para may balanse ang buhay. So, anong nangyari sa aking katawan? Kung yung aking katawan na tinitira ng Espiritu ay pag-aari ng Espiritu, ano ngayon ang nangyari sa aking mga iba pang ari-arian, ang aking bahay, ang aking sasakyan, ang aking ganito, ang aking ganon, ang aking library, ang aking computer, di lahat ng pag-aari ng Panginoon. Kung yung sarili natin ay pag-aari na ng Diyos, yung pa bang ibang bagay ang hindi maging Kanya? Ganon ba yon? Do we behave that way? Ang mga ari-arian ba natin ay talagang nagagamit ng Panginoon o ipinagkakait natin at ating lamang? O do we allow the Lord to come into our house pero hanggang sala lang, puwera ang bedroom, puwera ang kitchen? Parang sa puso natin, Lord, susundin ko na kayo. Titigil na ako ng ganito, titigil na ako ng ganito, pero ito namang isa kong bisyo, isa kong relasyon, balato na lang. May mga tao, may mga favorite sins, may hinihingi pang balato. Ano ba naman ang spiritual life? Poker o mahjong, may balato pa? Everything or nothing. Ang sabi sa Bible, you should love the Lord with all your heart and with all your strength. Bakit hindi? Kung 95% lang, yung 5% sisingitan ng evil yon. Mamaya lumaki na siya ng lumaki. Dapat hindi siya dapat bigyan ng puwang. Sabi, you should not give the devil a foothold. Nakita niyo yung laro na agawan ng baboy na nilagyan ng mantika? Ang hirap hulihin, di ba? Ang hirap, kasi ang dulas. Subukan niyo yung baboy, lagyan niyo ng mga handle. E di isang dakot mo, huli mo na. Ganon ang kasalanan sa ating buhay, parang handle. Kaya kang hawakan ni Satan, palikuin dito, palikuin doon, itihaya, itiwarek, tilipitin, kasi may kasalanan tayo, hawak tayo. Pag hindi tayo nabubuhay sa kasalanan, ang dulas natin na parang may langis, hindi niya tayo makontrol. So, gaano karaming mga handle yan? Pag sinabi Satan, mainis ka nga. Mag-walkout ka nga, di po ba? Meron pa, magpakamatay ka, talon ka nga sa building. Hawak eh! Mainis ka, magalit ka, magtampo ka, magselos ka, mainggit ka, lahat ng mga yan. Pag nangyayari sa ating buhay yan, mga kapatid, hawak kayo. Di ba? Kaya dapat tanggalin yung mga handle na yan, alisin. At kahit isa lang yan, mahawakan ka. Kaya 10 bisyo, i-give up mo yung 9, may isa ka pang ititira, hawak ka pa rin. Dapat wala. Kaya pati ang ating mga adhikain, ang ating mga pangarap, yung ating mga goals, aspirations, and plans ba ni Kristo? Alam nga namang si Kristo, siyang may-ari ng aking puso, ng aking kaluluwa, pero yung plano ko, hindi kanya, plano ko lang. Hindi tayo pwede makipag-divorce. Every step of the way, kasali siya. Kaya Lord, ang plano ko, yung plano mo dapat. Yung aspiration ko, yung aspiration mo para sa akin. Katulad na ng testimony ng isa nating kapatid kanina, para umunlad sa kanyang profesyon, o nagpalit ng relihiyon, nag-Muslim. Ang point natin dito, kaya inihahayag yun, hindi para pag-usapan o chismisin, pero look, aspiration ba ng Diyos para sa akin yan o sarili ko lang? Dahil meron lang akong personal agenda, ayan tuloy, nagkagulo-gulo ang buhay ko. Ayaw ni Satan na may nag-iisa. Kaya oras na humiwalay ka sa Diyos, sasamahan ka niya agad. Kaya pag wala kang ginagawang mabuti, bibigyan ka niya ng gagawing masama eh. An idle mind is the devil's workshop. If Satan finds you doing nothing, no good work, he will give you something wrong to do. Kaya para wala kayong lugar, space for him, be busy doing good. Because the moment you stop doing good, you will begin to do what is wrong.
Kaya sabi sa Bible, ano yung sin of omission? Anyone who knows what is right to do and does not do it, it is sin. It is not enough that you're not doing anything wrong. We should be doing something right. Kumbaga, lagi tayong puno, hindi makakasingit ang dyablo. Ang Panginoong Jesus, nung pilit pinapakain ng kanyang mga disciples, ang sabi niya sa John 4:34, "My food is to do the will of Him who sent me and to finish His work." If the Lord is very faithful to the Father, saying, "My food is to do the will of Him and to finish His work," then tayo namang iniligtas na niya. Dapat din nating masabi, "My food is to do the will of Him who died in my place and to finish His work." He died in my place. It is only proper that He will now live in my place. What are the reasons for the exchange? Bakit naman nakipagpalitan ng ganun si Jesus? Out of love. Kasi sabi ng ating verse, He loved me. He loved me and He gave Himself for me. And because God loves us, we can trust Him. Ang mga pwede nating pagtiwalaan yung nagmamahal ng totoo. Lalong-lalo ang pagmamahal ng Diyos. Depend on Him, submit to Him, let Him live in you. After all, He died for you and for me. So if you have asked Christ to die for you sometime in the past, kung tinanggap niyo si Kristo bilang Savior and Lord, actually you ask Him to die for you. Pag humingi kayo ng kaligtasan kay Jesus, actually, you are asking Him to die for you. At pag humihingi tayo ng paglilinis ng kasalanan, tuwing nagko-confess tayo, actually, we are asking for fresh blood from Jesus to wash us. Salvation is free, but it is not cheap. Libre, pero hindi mura. Binayaran ng buhay ng Panginoon. Pati yung pagko-confess natin, sinasaktan natin ng Panginoon para tayo gumaling. Pag may kasalanan tayo, may sugat tayo. Ting nagko-confess tayo, parang wala yung sugat. Actually, inililipat natin kay Jesus. Baka naman siya lang ang nagmamahal sa atin at hindi na natin siya mahal. Utang tayo ng utang, siya yung nagbabayad. Kaya yung mga taong ting magko-confess sa gabi, Lord, marami po akong kasalanan, I confess. Katulad din po ng kahapon. Thank you. Good night. Yung napaka-casual naman ng paningin natin sa ating kasalanan, ibig sabihin, binabaliwala natin yung hirap niya para bayaran yung kasalanan na yun. Every sin we confess to Christ is forgiven, but paid for by Christ. Kaya kung mahal natin ang Diyos, babawasan, titigilan niya mga yan. Dahil kahit pinapatawad tayo ng libre, may nagbabayad. Siya. Can you imagine a deeper love? Grabe ang love ng Panginoon. Yung mga iba, wala na tayong karapatang ma-insecure, walang nagmamahal sa akin. Lord, give me a lover, mga kung ano-ano. Mahal tayo ng Panginoon. To start with, that should be enough. Ngayon yung iba may bonus pa, may iba pa rin nagmamahal sa kanila, bonus na yun. But if you have Christ, you have everything you need. Yung iba wants na lang, kumbaga sa cake icing na lang, mga dekorasyon. Pampaganda, pero kahit wala, pwede. As long as Christ is there. I'd like to challenge each one, let us bow our heads before the Lord. Does Christ live in you? Really? Bayaan natin ang Espiritong Banalang tumilo sa ating puso, tapusin ang mensaheng ito to convict us if there are areas in our lives that are not submitted to the Lordship of Jesus. Kung may mga kwarto sa ating puso na off-limit siya dahil gusto natin, tayo yung Lord doon. Or more explicitly, si Satan yung Lord doon. Hindi natin pwedeng entertainin in the same house si Satan at si Lord. Kaya yung heart natin, hindi pwedeng dalawa ang sinusunod. Kailangan tayong manindigan sa pagsunod sa Panginoon. In silence, let's allow the Holy Spirit to convict us of anything that we should surrender to the Lord. Because right now, I have no doubt in my heart that the Lord is waiting for surrenderies. The Lord is waiting for people na magsuko ng mga bagay na hindi nila isinusuko sa Panginoon. Akala kasi nila buhay pa yung dati. Pero ngayon, makita natin na dinadaya tayo ng kaaway. We are a new creation. Dapat nating panindigan. At marapat, maganda, mabuting gawin yon. In silence, seek the Holy Spirit. Then afterwards, we will pray for people who will have excess baggages to surrender to the Lord. Maaring relasyon, habit, lifestyle, aspiration that has no place in God's economy. But right now, in silence, let the Holy Spirit minister to us for a while. Ama naming Diyos, alam namin hindi aksidente na
ipatunghay mo sa amin yung mga verses na ito sa araw na ito. We like to surrender our heart to you. That you will completely live in our hearts. Na hindi, Panginoon, pinapalayas namin kayo paminsan-minsan because we like to entertain Satan. Forgive us. Kung ito'y nangyayari. Ipakita mo sa amin ang aming mga pagkukulang. Right now, anybody who would like to say to the Lord, Lord, I have been deceived. Nadaya ako. Pinayagan ko ang mga espiritu ng kadiliman na magsalita through my mouth, to move through my body, to work through my hands, to think through my brain, to look through my eyes. But now I recognize na mali yun at kasalanan, and I like to surrender. And I like to renew my commitment to you. Gusto kong buksan ang lahat ng pinto ng lahat ng kwarto ng aking puso at papasukin kayo at paalisin doon ang gawa ng kaaway. And I like to reassert once more the truth that I, my old self, am dead so that Christ can live in glory in me. Sino man ang nais magsabi niyan sa Panginoon? Blessings are available. Forgiveness is available to those who will recognize wrongdoing. Stand where you are, mananalangin tayo. Sino man ang gusto magsabing Panginoon? May mga hindi ako naisuko, nadaya ko ang aking sarili, o knowingly I did this, but now I know that I must allow you to live in me. You stand, we're going to pray. Receive forgiveness as you make a personal prayer, and we will ask the Lord to unlock the doors of heaven and pour out blessings for you that you have never received before. Recognize the need. No one can be healed unless you went to a physician and said, I want to be healed. Recognize that we need the touch of the Lord. It's a beautiful thing to stand before the Lord and say, I am sorry. Restore me. Forgive me. Some more moments as the Spirit moves in our midst. Listen. Listen to the conviction. If the Spirit would like you to surrender anything or anyone. We are new creations. If that fact has dimmed, let it shine again. Ama naming Diyos, sa pagtayo ng iyong mga anak, sa pagkilala ng naging pagkukulang, sa pagkilala ng pagpayag na madaya ng kaaway, alin man dito, sa pagkilala na hindi kayo lubusan na naging Panginoon. Hindi naging lubusan ang pagsunod. Nagreserba, nagtira para sa kaaway. Kinikilala ngayon na ito'y kamalian. Sa personal na paghingi ng tawad ng bawat isa, igawad niyo nga, Panginoon, ang iyong pagpapatawad, ang iyong bendisyon, ang iyong pagkalingat. At sa pagtayo ng mga kapatiran na ito, Panginoon, I ask you, through the power that you have given to your children, according to John, that those who received your Son have become children of God. And you have given us the right to become your children. On the premise of that right, Father, we invoke your kindness, your goodness, your mercy. Let blessings flow to these people who recognize these things before your presence. Wash away the shadows of the past. And let us turn a new page, O Father, a clean new leaf, at maging bagong muli, sariwang muli, makapangyarihang muli sa amin ang ibig sabihin that we are new creations. Na hindi na babalikan pang muli ang mga tinalikuran na noon. Na hindi na babalikan ang kadiliman o buhay ng kasalanan. Kundi tutuloy-tuloy, Panginoon, sa iyong biyaya, sa iyong kandili, sa iyong proteksyon, mabubuhay na itinataas ang iyong pangalan. Sa sinasabi, sa iniisip, sa ginagawa. Sa hindi sinasabi, sa hindi iniisip at hindi ginagawa. Kayo ay maging Panginoon ng aming buhay. Lord, we enthrone you once more. Take over our lives. Give us sensitive spirits to know and obey your will. And in the name of Jesus, through whatever and all the authority that you have given to the people that you have called unto the ministry, I invoke this and reject, rebuke, and drive away all spiritual deception in the lives of these people. Listen, spirits of darkness. We expose you through the light of the gospel. We rebuke you through the blood of Jesus. And by the power of the Holy Spirit, I command you to leave the lives of these people who stand before the Lord today. Leave them forever. And you go to the bottomless pit where you belong. I command you by the authority
of Jesus Christ. Father, thank you for hearing our prayers. In Jesus' mighty name. Amen. Ang katatapos pong mensahe ni Pastor Ed Lapis ay pinamagatang Christ Lives in Me. Kung kayo po ay na-bless ng programang ito o may comments o suggestions, mag-text sa Radio Listener Text Liwanag. Type RL space name space address space ang inyong mensahe at ipadala sa 0917-549-2624. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang gabi po at mabuhay ang Panginoong Hesus.